What's up guys, magandang umaga po sa inyo at nandito na naman po tayo sa ating YouTube channel kay Arts Farming. Bago nga po pala ang lahat ay shoutout nga po pala kay Nanay Erlinda Mendoza. Shoutout po sa inyo. At ito pong video natin na to ay tungkol po sa yung ating paglalagay ng asola sa ating pond, sa concrete pond na nagawa na. Bali, halisin po natin yung mga saging hudo na nabubulok na kasi nasa 1 week na sila mahigit, kaya aalisin ko muna yun para palitan na ng bagong tubig. Kaya mga 3 days pwede na tayo din maglagay doon ng isda. Kaya tara guys, samahan nyo ako. Yung guys, yung ng aming kubo. Yan, bali nagkatubig ko ngayon kasi Saturday. Kung naalala nyo guys, yung naglagay tayo ng asola nung ika 8 days yata yun. Bali, tignan natin kasi pang 10 days na ito. Saturday, sakto nag Saturday siya, nagkaroon ng tubig. Kaya pinapasukan na natin siya ngayon. Kaya tara guys, samahan nyo ako. Ito yung ating taniman ng asola na kinuha na natin. Kung maalala nyo nun. Ayan, marami ng dahon ng mangga. Hindi ko na natanggalan. Pero marami na uli yan, mamaya lilinisan ko. Yan. Tara guys, tignan natin yung ating pond. Kasi ito guys, yung huli nating ginawa na nilagyan natin ng tubig. Ito, hindi ko muna sila pinapasukan. Mamaya i-drain ko kasi ito. Yan, medyo wala naman siyang tagas. Kaya aalisin ko guys yung mga totally drain uli lahat yan. Papapasukan ko na ng bagong tubig ngayong araw na ito. Para ito naman yung tatamnan natin ng asola. Yan, tara guys. Ito guys yung huli nating ginawa na yun, kung naalala nyo. Yan meron na siyang asola ngayon, madami na. Yan, ikot na siya guys. Pinapasukan ko na ng tubig kasi 10 days na ngayon. Kaya may pagkakataon na tayong i-prepare naman yung pond sa baba. Tara guys, samahan nyo ako. Medyo mainit na ngayon kasi may ginawa tayo sa bahay. Yan ito guys. Ito naman yung ipiprepare natin pagka lumipas ng 5 days. Maghintay pa tayo ng 5 days para tuluyan ng kunin ng mga isda na nandito. Yan, ito naman ang pagkakataon natin na ipiprepare natin. Yan, medyo malalaki na rin ata ang fingerlings dito. Ayun, kita nyo may nalutang na pailan-ilan. Yan. Tara guys, samahan nyo uli ako. Mamaya na lang uli at i-drain ko muna yung tubig na nandun sa kabila, yung sa ating ginawang concrete pond. Ito, bali para madagdagan yung tubig dun sa baba na ating lagay ng fingerlings. Yan guys, didrain ko lang ito, alisin ko to ngayon, bubunutin lang yan guys Tara, sige guys, samahan nyo po ako. Yan guys, nandito na tayo sa ating pond ngayon. Bali, tatanggalin ko lang tong ating mga nilagay na daon na saging kasi pang 5 araw na rin ito. Natatandaan nyo yung nagawa natin, tapos pinatubigan ko ito kasi papapasukan ko uli ng bagong tubig para malagyan din siya ng asola. So mga 3 days to 5 days pwede na tayo maglagay ng fingerlings dito. Yung mga makukuha ho nating malalaki doon na mga gaganito na, dito ko ilalagay yun para may prepare naman natin yung nasa baba. Tara guys, samahan nyo po ako. Guys, yung training system natin nagawa na. Ito lang guys, ibunot lang siya. Ito lang
natin madaling itong ating ginawang DIY na pag-diesel. Ano ito? At least sure na tayo na hindi na ito natagas. Yan lang guys. Ganyan lang natin ito. Guys, yung simple method. Dami-dami ito guys. Kasi tayong nilagay na dahil masabi dito. Yan. Ayan guys. Tubig na ulit para malinisan sila. Ilang araw lang. Yun guys, yung mga natira dun sa binuhos natin sa kabila, may nalagay ako, dumami agad. Yun, nandun sa kabila na yun, nagdumadami natin agad. Ang bilis dumami ng asola. Ito guys, yung asola. Ito, yan. Kung naalala niyo yung naglagay ako sa timba, may naiwan pala dito. Kaya ito, ayan, ang bilis nang dumami yun, madami na agad. Kaya yun ang aking gagawin dito guys, para may natural food din yung ating mga ilalagay na galing sa baba. So guys, ay simple method ko lang, hindi po ako professional, pero since wala ho itong aeration, gumaganda ho yung ating isda dito kasi malawak din naman ho ito. Hindi ko nilalagyan na madami ito. Ang maximum lang nitong laman ay nasa 100 pieces lang para mabilis silang lumaki. Kahit pabayaan natin sila, may mga natural food tayong iniiwanan gaya ng asola. Kasi nagtatrabaho po ako. Nung una malayo yung trabaho ko, sa Batangas pa po. Sige guys, mamaya update ko uli kayo. Na maiga yung ating pad na hinahanda guys. Bali ito nga ang ginagawa guys, ay maganda to sa mga baguhan kasi unang una ho talaga dapat ninyong malaman ay yung proper pond preparation. Hindi ho yung bibili agad ho kayo ng isda once na magkatubig ang inyong pond, kahit ho sa trapal, sa drum, dapat ho pinapatagal nyo muna kahit mga 1 week na nasisirculate ho yung tubig para nawawala ho yung mga toxins. Kasi pag naglagay ho agad tayo ng fingerling sa mga hindi natin nahandang pond, dahil baguhan tayo, hindi natin alam, nasasabik tayo na makabili tayo agad ng isda, which is mali. Kasi hindi po ako professional, pero based on my experience, na-experience ko rin po kasi yung ganun, yung namatayan din ho ako. Dito sa laki na ito, ang nailagay ko ay mahigit 2,000. So
So overcrowding yung nangyari. Kaya kasi wala ho itong aeration. Tubig lang siya na stagnant. Hinahayaan lang natin tapos papakainin. Ganun. Ang nangyari sa akin, marami yung mortality. Kaya isip po ako ng paraan na mabago ko yung maiwasan yung mortality. Kaya ang ginawa ko, binawasan ko yung mga isda. Bali nilipat ko doon sa kabila na yon. Tapos sa katagalan nalaman ko yung tamang dami nito. Nalaman ko kung ilan lang yung pwede kong ilagay. Kaya ito ay basic tips sa mga gustong mag-alaga ng tilapia na walang aeration. Dapat mapalumot nyo muna yung buong pond ninyo para meron silang natural food kahit na walang aeration. Kasi pag nagkalumot na ho yan, nagiging source na rin ho ng aeration yun. Kaya malaking tulong ho, lagyan nyo ng asola or duckweed. Kaya ito mamaya papapasukan ko ito ng tubig na bago. Pag nalinis ko na po ito, yan, natanggal ko na ho lahat ng mga dun eh. Marami pa ho kasi ito mga tubig. Mga binabad ko na ano, na daon ng saging. Kaya pag naiga na ho yan, naubos na, nalagyan natin ng bagong tubig. Tapos pag nagka-level na siya, habang nagpapasok ng tubig, maglalagay ho tayo ng asola. Kukuha po tayo dun sa kabila. Kaya sa mga baguhan ho na magsisimula nito ng pag-fish pan, maganda ho itong tips para sa inyo na wag ho kayong magmadaling bumili ng isda. Tapos sakto lang ho yung ilalagay ninyo sa inyong pan para maiwasan ho ninyo yung mortality. Kaya ito, nakapansin nyo, pang 5 days na ito mahigit eh. Kasi nagtatrabaho tayo sa malayo. Kaya kita nyo, may mga lumot na ho yung mga gilid. Paikot na ho yan, may lumot na ho. Tapos lalagyan ko ng asola para in case na wala ka or walang magpapakain, meron silang kakainin kasi may asola sa ibabaw. Sige po guys, at samahan niyo po ulit ako, maglilinis lang po muna ako dito. Sana may nakuha ko kayong tips kahit po konti lang para maiwasan mo ninyo yung mortality. At sana supportahan nyo yung aking YouTube channel, Arch Farming, at mag-subscribe po kayo. Sa mga baguhan natin na subscriber, maraming pong salamat sa inyo kasi sa inyong suporta. Kaya sige guys, samahan nyo ulit ako. Yan guys, tapos na tayo sa paglilinis natin. Kaya yan o, pinapasukan ko na siya ng tubig. Yun guys, hintayin lang natin mapuno yan o makakalahati bago natin lagyan ng asola. Yan o, medyo malawak din kasi ito. Yan, pwede rin itong swimming pool guys kapag napuno itong tubig na ito. Parang swimming pool to kasi malinaw yung tubig natin. Ito nga pala yung aking ginamit na tripod ngayon. Yan, ipil, dyan ko lang po tinali yung aking cellphone kasi wala tayong videographer. Kaya guys, samahan nyo ako, kukuha tayo ng asola para lagyan nito para dumami rin na mabilis. Pagka 15 days na yung ating preparation doon sa kabila, doon sa ating pan na yun, kukuha tayo ng fingerlings para marami na rin itong asola. Sige guys, update ko ulit kayo mamaya. Ayan guys, natapos na tayo sa pagkuha natin ng asola.
na ilalagay dun sa atin sa concrete pan. Medyo madami pa rin sila. Ang bilis talaga nilang dumami. Kung naalala nyo yung naglagay tayo huli dun sa pan na yun, yun madami na rin. Kaya ito, kumuha ulit tayo dito kasi mabilis silang kumapal. Yan, ito ang ating nakuha guys. Ito yan, madami din. Yan, teka, bali inugasan ko ito guys para ilalagay na lang natin doon. Ito nga po pala yung aking ginamit na tripod. Yun. Diyan ko siya tinali. Tara guys, samahan nyo ako papunta doon sa pond. Yan. Siya na guys ha. Ako lang talaga lahat dito. Ako na rin na nagbibideo. Ako na rin ang nagawa. Yan. Gagawin lang natin guys ay bubuhos lang natin ang asola. Yun. Yan. Ganyan lang guys. Yan. Gasan natin. Yan. Ganyan lang guys ang aking simpleng method para makatipid sa pagkain. Dito natin ilagay sa kabila. Mas lalo madagdagan. Yan. Yan. Sana guys kahit pa paano meron kayong makuhang idea dito sa aking ginagawang ito. Ito kasi efficient lang, tipid sa feeds. Yan, malabo ho yung tubig pero lilinaw ho yan. Kita nyo medyo naglulumot na yung mga gilid nila. Yan. Yan lang. Pag nag-ani ho tayo dun sa baba, dun sa ating fingerling sa baba, pwede na ho natin lagay dito yung mga malalaki, mga gaganito kalalaki. Kasi hindi lahat ho yung fingerlings na. Kaya, ayun guys. Sige, tapos na tayo sa ating ginawa sa update ng ating concrete pond na nilagyan din natin ng asola. Kaya maraming pong salamat sa mga nag-subscribe at sa walang sawa ho yung suporta. Kaya hintayin lang ho natin ng 15 days para maani natin sa baba, then malagyan natin itong ating concrete pan ng malalaki na hong fingerlings. Ganito na ho yung iba dun kaya hiwalay natin yung mga babae tsaka lalaki para hindi agad sila mag-mate. Yan. Sana nakakuha ko kayo ng kahit konting tips lang dito. Maraming po salamat guys. Thank you and God bless.